Programa Karambol sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning. July 11. Pompiang. Good morning din kay dating Mayor Ting Esgana. CPA ito eh. At ang ginagawa nila, they're taking a look at all of the COA reports. Tinitignan nila kung paano ba usage talaga. And in other words, they're auditing the auditors. Tinitignan nila kung anong ginagawa per area. So dito sa NCR, nakita nila, may mga local government units na lalaki ng mga pondo na hindi nagagamit. Nasaan? Nakatago lang. Sa bangko. Ikaw naman, pare. Ang laki nun. So, instead of having... Ibig sabihin, under the table, merong mga... Instead of using this, kasi every year, meron kang ganun na koleksyon eh. Kasi nga, local government... May IRA ka pa. Hindi mo nagagamit for the benefit of your constituents, nakatago or something. Di ang laki nun. Sarap. Tiba-tiba yun. Mayor, pwede bang ibigay mo naman sa amin yung findings ninyo. You are not accusing anybody of anything. We just want to know the findings. Local government units, national government offices, anong nangyayari? Ano ba nakatago? Anong nakatago dyan? Kasi, halimbawa ngayon, ayan, budget call na naman ngayon. May mga agencies, ang usage nila 32% ng kanilang budget. Sayang. Sayang yun. May mga agencies na kailangan yung allocation eh. You are supposed to be spending this for certain, kaya nga nakalagay sa budget mo. Budget para gamitin mo. Gamitin mo for this purpose, hindi mo nagagamit. Anong problema? Procurement ba o may ibang problema? Ganyan din sa local. Ang laki ng pondo sinasabi ni Mayor, ni Ting. Please share this. Mayor. Please share this. Maganda yan. Maganda yung kanyang ginagawa. At hindi lang siguro sa Metro Manila. Sa lahat. Baka iba-ibang mga LGUs din eh. LGUs, GOCCs, national government agencies, ang daming na hindi nagagamit. Isipin mo 32. So hinihimay nila lahat ng COA reports. Yung COA reports. Available naman yan eh. Yes, but ito, mas intensive ito. Kasi nakikita nila, ito dapat para sa ganitong hindi nagamit. Para sa health. Para sa health, or kay education, o kay livelihood. Para sa garahe ni konsehal. Wala yan. Hindi naman kasama yun. Hindi naman kasama yun. O kaya yung mga, sabi nga nila, farm to mansion road. Iba yun. Hindi rin kasama yan. Mga ganon. So maganda ito. Please share this with us, Mayor. Maganda. Thank you. And gusto kong batiin si Mayor na napakagandang good job. Sa akin, good job yan. Yes. Lahat ng makakatulong po, ma-prevent ang corruption, graft, lahat. Yung wastage, leakages, yung non-use. Kasi meron diyang implied corruption and graft and corruption dyan sa ganyang hindi nyo ginagastos yung pera. Saan yung tinatago? So, hindi lang yan inefficiency. Yun na, kasama yun. Incompetence, kasama na yun. Kasama na yun. Oh. Sayang. Di ba nga limited resources na nga tayo? By definition. Ang developing country, kulang sa kapital. By definition. Tapos yung kapital natin, pinatutulog nyo sa bangko. Chinachani ninyo. Ang matindi ron, pare, kung mabuti kung nakadeposit lang yan eh. Kung borrowed again. Yes. Iyan pa. May kaibigan ka, real estate, Mayor. Ito. May deposit ka naman dyan eh. Can I borrow against your deposit? Pwedeng ganon. Kumbaga, ang collateral mo, yung deposit ng agency. Yan. Mga ganon. The best. Mura interest nun kasi kasyang... The other thing is, yung mga ganon, yung mga project, kaya nga sinababi, yung mga project na ganon, ang niyayari mo, yung penalty. Government yun. Sarap nun. Sarap nun.
Hindi mo Malaki-laki nagagawa yun, pare, Hindi mo pag nagagawa yung project, pinapa-penalize mo using government funds. Yan Okay. ang mga galing. Lumabas daw po yung utos ng House Committee on Dangerous Drugs. Kahapon, yung arrest order nitong si Michael Yang. Okay. Yan po si Michael Yang, yan yung dating economic advisor ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinatatawag siya nung Dangerous Drugs Committee ng House at ayaw niya sumipot. May kinalaman po to dun sa malaking Shabu warehouse dyan sa Mexico, Pampanga. Yes. Yes. Yung ni-raid nung isang taon. No, nung panahon ni General Acorda. Nung isang taon Isang ba yan? taon, yeah. Nung isang taon, okay. Naghihiring itong dangerous drugs. Kay ano yan? Kay Ace Barbers. Surigao del Norte po yan, si Ace Barbers. Ngayon, ayaw pumunta ni Michael Yang. Yeah. Kasi meron pong Empire 999 Realty Corporation. Yan yung may-ari ng warehouse. Yung Shabu na yun, mahigit sa 3 billion piso. 3.6 billion pesos worth of Shabu. Nahuli yan sa Mexico, Pampanga last year. Okay? Bakit Pampanga paborito nito? Ano yan eh? It was part of a whole coming from Subic. Yan. Malapit lang. Sa Subic po, dumaan yung Drugs. Yan ang findings ng police. Tapos, idinala dyan sa warehouse sa Mexico. Yung may-ari yung Empire. Yung Empire 999. Isa pala sa mga namuhunan. Ito si Michael Yang niyang pero pati si Risa dinadawit siya doon sa Pogo. Ano yun? Kasama rin si Michael Yang, sabi ni Risa. Sa Pogo. Doon sa Porac. Because of the open door Lucky policy South. of President Duterte, Lucky South. it allowed illegal online gaming scams at Pogo-related criminal activities. Now, kaya daw nagsasurface na yan si Michael Yang at si Gerald Cruz. Ganon. Gerald Cruz. Gerald Cruz. Kasosyo din daw sa ano yan. Daw, incorporator ng service provider Brick Hearts. Diba? Which was, ito yung link sa Pogo Hub sa Bamban. Diyan din nalilink si Harry, the caller. Ari, the caller. So parang, diba, ngayon si Senator Hontiveros, inaano yung ngayon niya. Parang bang yun ang kanya. Kinakalamay niya. Inaanggulo niya. Interesting. Meron daw kinalaman din to pero doon sa Porac. Porac. Hindi dito sa Empire. Meron ngayon pinakukulo na yan daw issue kay Mayor Alice Go. Ay politically motivated. Nako. Sinong... Kasi daw nagbalak yang Go, kumalat na yan sa Tarlac, natatakbong governor. Nako. Kontra. Hindi siguro. Mabigat ang laban. Getting, as they say, the plot is getting curiouser and curiouser. Kaya pinasibak na ni Governor Susan Yap sa NPC. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, no? Masyado namang... Pare, ikaw, kapag meron ka mga ganyang lahat ng pwedeng propaganda. Lahat ng pwede mo ibato. Titirahin mo yan. Ikaw naman. Parang hindi ka nasanay sa ganyan. Parmali Group daw ang involved sa Pogo. Nakita mo na. Sabi ni Risa Ontiveros. So yung grupuhan na yon. Yung grupuhan. So, kumbaga, ang dami nga yung 300 plus eh. So, hindi malayo, kung meron ka ibang negosyo dati, na mapupunta ka dyan sa negosyo yan. So, hindi malayo may mga link. Tama, hindi malayo. Kasi ito na yung pinakamalaking underground economy, kumbaga. If you can call it an underground economy. Kasi it can match yung mga nangyayari sa ibang above ground operations. Hindi naman daw po bago yan. Yun na yung Parmali Group. Pareho din daw ng yan eh. Kumbaga, one money lang yan.
Tsaka I am Pogo. Loko naman to si Senator. Ba't mo sinasabing ganyan? Oo, Meron daw common element a certain Gerard Cruz. Yun, si Gerald Cruz. Oo. Yung tulay eh. Doon sa Nakita mga... po yan sa Bamban. Yan Gerard Cruz na yan, connected din doon sa Farmally. Ayun. Ayun. So, merong, kumbaga, common denominator. Kumbaga sa math. May thread. May least common denominator. Least common denominator. Okay. Gerald Cruz, ha? Supina Gerard niya. Cruz. Okay. So, nandoon siya sa Bamban, nasa Parmali siya, at nandiyan din siya sa Empire, ba? Ito daw, Mr. Cruz, involved doon sa Full Wind Incorporation. Saan yan? Yung Full Wind na yon, ang presidente, si Michael Yang. Ayun. Yung Kaya full- sabi niya, hindi malayo magkaka-connection niya. Kumbaga, magpipizza, no? Oh, Whatever. kapitbahay. Yan. Ayan. Kapitbahay. Second Brad, cousin ba? Oh, baka pwede ka dito. Pirmahan mo na to. Yung, alam mo, So, sabi niya, kung yung mga may illegal na ginawa yung Bamban na yan, yung Porac, na yan, yung Mexico na yan. yung mga taong involved dyan, tingin nyo, malilinis? Yan ang sabi ni Risa. Mayroon nga may nakita ko na dyan sa dyan sa hearing na yan. Mayroon Navy officer, babae. Sabi niya, identity theft. Kinuha yung kanyang mga pangalan, lahat, etc. Ginamit sa Ginamit. Ulo ko din. Ano? Meron. Paano nakuha yung identity niyang... Kung saan nga kung nakukuha nga yung magkukulay Di ba? Yung tin mismo nakukuha Nagagamit Hindi, para bang itong sa mga scam yung may kinlik siya. So, Parang may gano'n. kinlik siyang link. Ito, may ginawa siyang transaction. Ayun na. Sama na siya. Nag-testify po ulit ang NBI, pati daw yung kapatid nitong si Bamban Mayor Alice Go, ang pangalan Sheila, ganun daw style. Gumamit ng ibang identity nung humingi ng NBI clearance. Ayan. Di ba dalawang kapatid yan, Sheila at... Sheila, apat sila. sila. Saka si Wesley. Si Men at saka si Wesley. Na nung by the way, nung pinadala ng Sabina dun sa bahay, dun sa ayaw tanggapin yung Sabina, sabi nung sa farm ba yun? No. Sa Alice does not live here. Hindi lang yun. Hindi niya kilala daw itong mga pangalan na to. Parang iniiwasan nila yun na mabanggit yung mga Sheila, ano mga nun? Wesley. Sabay-sabay daw nag-apply. Yan ang sabi ng NBI. Sabay-sabay ng sila NBI clearance. Pero ang problema, merong iba pang Sheila Go sa file ng NBI. Tamo yan, lalo to. Yan na sinasabi ko Nagkakaganan At saka nangyayari dyan, makukuha pati middle name mo. Makukuha. Pero magkaiba daw ang itsura nung Sheila Go na kapatid. At saka yung nag-file na isa. Ay, yung isa pang nag-file. So style pala yan. Ano style? MO. Modus operandi. Oo, pwede yan. Hanggang ngayon daw po, hinahanap nila yung Sheila na yon. Mayroon yan dati, if you remember parin Conrad, parin Joel, during the time na yung mga Japan, meron yung passport ang tawag doon, kambal. Okay. Kambal passport. Pinapatulong. Dalawa passport mo. Halimbawa, kambal. Joel Laksamana, lalagyan ng another Pero yun na, ang picture mo at lahat, yun na yun. Hindi, yung nasa ilalim. Wala na yun. Ikaw na yun. Iba ng tao yan ang gagamit ng passport mo. Ang conclusion po ng NBI, mukhang meron daw talagang systematic na identity theft na nangyayari dyan. That is another cottage industry. Ibig sabihin na malaki kita dyan? Malaking kita niyan. Isipin mo, the whole thing, nakuha mo na. Clearance, birth certificate, SEC registration. Naku, tapos ka na. Ayos na. You are already a legitimate person. Di ba? Wala, kung meron ka pang national ID. Kung may national ID, the best ka na talaga. Ayos ka.
Bagay, useless naman Buti yung na lang national- hindi pa pala gumagana yung national ID nila. Otherwise, makukuha rin Kailan yun. tayo? Otherwise, makukuha rin yun. Yun ang ating Hindi problema. ba kung merong parang, again, an industry who There does is an that, industry, na, yes. Oo. There is a cottage industry Which ito. by the way, may news na may nahuling. Teka, mamaya hanapin ko. Isang Mabigat. Chinese na birth certificate niya, spurious. Oo. Bake sa Davao. Mabigat to. Maraming ganyan. Ang sinabi, ng... Late registration na yung malamang yan. Oo. Pero nahuli lang nila, dahil nung kine-question lang, may mali, yung mga sagot niya malalabo. Hindi niya malalabo yung sagot niya. So, Then nangyayari yan. This cottage industry has everything to do with the porousness and the inefficiency of our... ang NBI din ang pwede nating sitahin dyan. yes, of course. Dahil bakit nangyayari sa inyo dyan? Anong klase sistema ang pinatatakbo nyo dyan? Di ba? Anong sistema ninyo? Meron ba? Start with. Yun ang tanong. How's your computer IT system? Aha. Ngayon, dyan po sa Davao, yun, yung sa Davao. okay, nagkaroon ng, di ba, palitan ng mga police force. 11. Hindi pa raw nag-iinit yung upuan nung bagong direktor Pinalitan. at sinabak uli. Yung police chief. 3 beses yata pinalitan. Bakit kaya? Is there an 14 explanation? hours. There must be an explanation. There must be an explanation to this, and General Marbil is obligated to come out with an Ang gulo eh. Hindi ba? Yan po, hindi lamang yan sa news, ang gulo. Sa PNP, merong Kaya nga, there is something, chilling effect yan. There's something wrong with that kind of a process. Naglagay ka doon, tapos biglang papalitan mo. Hindi pa nagiinit yung upuan eh. At ang mabigat na nilagay nila doon ngayon, yung Davao City Police Chief, si Marantan. Right. Kasi Medyo mabigat yun. yung una how do you pronounce? Patay o Patay? Patay. Siya muna, then pinalitan siya ng isa pa. And then, ito ngayon ito na, si Marantan. Oo. Nang pinalitan si Colonel, yung una, di ba? Yung Colonel Sugilon. Oo. Pinalitan ni Patay. Patay. Tapos Tapos pinalitan niya. pinalitan si Patay. No. Ni Marantan. Ayun. All of these are colonels. Musical chair. Kasalukuyang nagko-command conference ako. Sabi ka na dyan. Then ikaw. Ito na. 4 na oras nga lang daw. Magulo. Thank you, sir. 4 na oras ako naging chief. Oo. Pero, medyo Nag-selfie na siya, naka-post na siya sa Facebook. hindi, pero ito, Brad, there is something... Something. Bakit more than wholesale, 19 station commanders ng Davao City Police ang pinalitan? And the police chief himself. I mean, ako, pag merong ganyan na nangyayari, ako ang reporter, sasabihin ko, tatanong ko, anong dahilan? Bakit biglang... Anong bigla na lang wholesale? Oo. Ano yan? Hindi naman ito basketball na... Change Oh, all. yung, Change all, yung mass substitution. Mass substitution. Hindi naman. Well, sinasabi kasi may kinalaman to doon sa problema kay Pastor Apollo Kibuloy. I don't know kung... But you have to come up With an explanation. With a more credible May kinalaman nga yan dyan at bakit yung pulis ang may kasalanan noon. So, kung may katibayan, protector ba sila ng isang Kibuloy? Kung tutuusin po, wanted itong si Pastor. Kasi may nag-issue ng arrest warrant, 2 courts. Isa sa Davao mismo, Saka sa isa Pasig. dito sa Pasig. Child abuse at saka Human trafficking. Yes. Ngayon, kung yun nangyayari doon sa polis sa Davao, may kinalaman dyan, siguro naman kailangan magsalita. Please explain, General Marbil. Yun lang naman yan. Because that's not happen every day. Meron po May nangyayari. Ano kaya yung nangyayari? Wala namang kinalaman to siguro doon sa ano. Ano, hinahanap nyo sa Michael Yang? Ganun ba? Baka lang ito, wala naman. Si Gerald Cruz? Yan ba yung pinaghahanap? Wala naman siguro. Ano pa? Ano pa si yung... Sheila. Sheila, Hindi. Si Wesley. Wesley.
Hindi rin. Nasa ano, di ba? Are you trying to suggest that there are a lot of people who are there? Na under, ano? Yun. Ang ano pala sa police chief si Colonel Patay, yung isa Colonel Butil. Then si Colonel Marantan ngayon. Puro Tapos kernel. Iba to, ganda isto. Pang Eric Pang Mati Eric Mati ito. Pang Eric Mati ito. Direct. Bigyan mo naman. Director Marbil. Maraming problema ang polis ngayon, ha? Kasi Kasi yung involvement nila sa Pogo, hindi pa nga masyadong lumalabas yan. tapos yung tungkol Kasi hindi po pwedeng tatakbo yung mga ganyan Mga nangyayari sa operasyon Pogo na na hindi alam na- walang blessing. Oo, hindi alam. Hindi pwede yun. Mahirap. Pagkatapos, naghahanda kayo para sa SONA. So, marami kayong mga kailangan ayusin. Naghahanda. Naghahanda sila eh. 22,000 na. Organized na raw. 22,000 policemen will be in Metro Manila for purposes of the SONA. Bakit? Baka mas marami pa kayo kaysa dun sa demonstrators niyan. Baka kulang yung buong Commonwealth. Oo. So, 22,000. Grabe. Siyempre, may mga sasakyan pa yan. Lahat yun. Kasi coming from all over the place sila eh. Oo. Ano yan? Parang may summit. Parang gano'n. ganon. Sinasamahan Parang nila. Sinasamahan May nila. summit. SONA summit. Hindi naman, in-announce ni General Marbil. na magkakaroon ng major police presence strategy. 22,000. And I've seen that in Taguig, by the way. Ang daming police ngayon doon na ano. Ngayon pa lang, ang Bata dami na pa. nila dito. Oo, Nakahalam. dami pa. Yung mga sasakyan nila, nakahambalang na nga sa kali eh. Di lalo magulo yun. Hindi. Ano ba dahilan kung bakit kailangan mag-field ng gano'ng kadami? Ayan. At anong dahilan kung bakit nyo mass substitution ang ginawa nyo dyan sa Yun takbo? ang, Ang daming ganun eh. Wala naman kinalaman siguro to sa COMELEC na kontrata. Wala. Ano pa ba yung By the way, Wala naman siguro. pag-usapan na, sabi ni Chairman George Garcia, inutusan. AMLAC, probe daw. You're asking. Buksan nyo. Buksan nyo mga Buksan account nyo ko. yung Pati- one Pero billion. ito kagulat-gulat 1 billion. si Congressman Marcoleta hindi na nagsasalita. Wala na. Hindi niya sinasagot. Kasi sabi niya, chismis lang yun eh. Meron chismis. Na sabi ganito, niya, ganyan. na ganito, ganyan. Merong COMELEC officials na... May 49 accounts, etc. etc. Si chairman reacted violently. Ako ang pinapatamaan nyo eh. Ganun kagad. Buksan nyo nga yung AMLC ko. Mga account ko, AMLC, buksan nyo lahat yan. Wala kayong makikita dyan. Okay. Sana makita ng AMLC na wala nga. Wala. Pati yung mga kasi sabi ni... Sana makita rin ng mapatunayan din ng AMLC nang walang ibang account na sa ibang pangalan. At saka ano tong 49 accounts na ito? Na sinasabing yung mga pera remitted from South Korea. Diretso. Yan ang sinasabi ni Congressman Marcoleta. Yun daw ang report. Very specific. Yun ang report. Yun ang Nakuha niya. verified report. Yun ang nakuha niya. So nagagalit ngayon to si ba't ka nagsasalita kung unverified report? Medyo rin naman si chairman. Tama naman siya. Ba't naman ganun? At ako, alam ko, sabi niya na mayroong campaign against me. Hindi, ang sinabi ni Marcoleta, yung timing nung remittance ng mga pera na yon. Bago right before magka-transaction. Para bang, ang sinasabi ni Congressman Marcoleta, para bang may timeline. Iyo. Well, the bidding was ongoing. Hindi pwedeng coincidence. Nagkataon lang. Every day, sir, marami naman remittances coming from Korea. Every day. Ayan, nagkataon lang yan. Oo. Hindi naman siguro Pero sa isang bank account lang, 49. 49 bank accounts. Okay. Ibig yung sabihin, in the course of the bidding, yung 49 bank accounts na yun, palaging merong may Right before lang naman. Hindi during the bidding. Hindi right naman, before. right before. Hindi during the bidding. Before the awarding. Before the award. Before the award. Okay, 9:30 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola,
Tuwing umaga. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. 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 July 11, 2024. By the way, pinag-uusapan natin yung SONA. Ewan ko saan yung, basta may news na bawal daw ang mga kasuotan na may protesta, nagbabanggit na mga pangalan, mga muka. Papasok ka doon sa... Nagalit ngayon na Makabayan Black dahil that is a restriction on their freedom of expression. Kasi sila usually, they come out with all kinds nila, of... ganun. Wala rin. Makakasuot pa rin sila ng ganyan. wala Wala rin naman mga awat sa'yo pagpapasok. Lalo na kung congressman ka, papasok ka sa Congress. Pero ito nakakabahala. Alin? Ano yan? Yung nakuha ng NBI sa Davao na PSA, birth certificate, Yan yung sinasabi ko. driver's license. Yeah. Sabi mo, lahat ito Puro nakukuha mo, puro fake. Tsaka tip of the ice cream, di ba? Mukhang marami. Marami to. Hindi lang sa Davao yan. May nangyayari rin sa iba yan. Kasi kung nakakakuha ka ng tatlong ito na very basic para makakuha ka ng passport, abay, delikado yan. Ito yung Chinese na wanted to get a passport. Again, hindi kami nagsasinophobia rito. No. But it's a reality. It can happen to anybody. Kasi, kagaya niyan, yung sa Navy. Saka may student ID pa. May ganun Yung sa Navy, yung si Lieutenant Jessa Mendoza, nagamit siya yung kanyang identity as Jessa Mendoza as an incorporator in 130 POGO corporations. Sibi Siya mo mismo. yung Jessa Mendoza as an identity. Pero hindi ginamit yung kanyang photos, yung kanyang Kinuha yung pangalan. address, pangalan lang. At saka hindi. Ang matindi ko nakuha lahat yung particulars. Baka nakuha rin eh. Photo, fingerprint, Birth certificate, lahat yun. Yan ang Ano yan? matindi. Hacking? For all you know, sa Identity social theft media. na talaga, di Sa ba? social media nakuha o ano. Pwedeng nakuha sa ano. So whatever, ano. Alam mo, pare, hindi na muna kailangan na. Maya-maya, ma-hold departure ka. Pumunta ka na lang. Punta ka sa PSA, makukuha mo yan. Punta ka na lang doon. Hindi, tsaka pumunta ka sa mga opisina. Pera lang paandarin mo dyan. Baka mamaya, marami ng mga pangalan, Joel Oo Lacsamana. nga, yun ang inaalala ko. Pati yung middle name. Ang ngayon, nag-aagawan daw pare sa mga airport. Ang dami na nag-aagawan. Kasi nasolo na ng Aboitiz yung apat di ba? Meron pang apat ngayon, tuloy, marami nang gusto. Na mag-take over na airports. Mag-operate Matapos na may tayo ng gobyerno Ayun. at taxpayers money, saka kayo makikipag Ayan daw, yung Lawag, pare. international. Ayan, ang dami raw gusto mag-take over, 6. ONM, Operation and Maintenance. Yeah. Nagiging kasi ang lawag nagiging hub. Kasi Hindi, tsaka talagang progressive yung lugar yung na area na yan. Borongan. Nako, paring Ben. 8 naman dyan. Nako. Paring Ben, you have to welcome this, Governor Rebardone. Mas maraming interesado sa Borongan. May nangyayari dyan sa Borongan, Sa Central Mindanao Airport. Sino ba yung Central Mindanao? Baka sa yan? Baka sa Alabali yan Alabali. 8 naman daw dyan. At doon sa Bigan, 3. Ba? Ayos, Lahat po yan funded ng General Appropriations Act. Yung mga construction nito mga airport. Hindi, may construction na at lahat, tapos i-operate nila. I-operate na lang nila. Thank you. Pero merong konting improvement. Na lang yun. Kumbaga, To further improve air connectivity and mobility. Among other things. Yeah. Kasi po, kaya lumabas yung balitang yan, marami nag-aagawan daw dyan sa mga airport na yan. Pampaano yun? Pampalinis dun sa takeover ng iba. Sino yung iba? Again, Aboitiz lang yun Wala pampalinis siya. Kawawa naman. It's just like, parang kumbaga, hindi lang naman yan Marami rin naman. Hindi lang namang Aboitiz marami pang ibang airport. Pero yung Aboitiz, hindi dumaan sa ganito.
yung kanila unsolicited proposal. Ayan. Walang kaabog-abog. Parang sinabi nila, pwede ba take over kami dito? Of course. Pumayag yung DOTR. Of course. Hindi in-announce ng DOTR, na pwede palang i-take over. Pwede pala i-take over at pwede pa lang magkaroon ng bidding. Hindi walang bidding eh. So, kinuha na lang basta ng aboitiz. Yan yung lagindingan pero ang sinasabi nila, Swiss challenge daw. Pwede ka mag-challenge doon sa kanilang proposal. Yan ang number 1 kalukuhan niya. Challenge na yan. Wala po ibig sabihin, Swiss challenge. Yan. Kunwari ikaw, kinuha mo yung tapos ngayon, Yung lagindingan. bibigyan ka, may Swiss challenge ako o si Kong John at pwedeng higitan ang iyong proposal. Ganon, higitan nyo. Oo. Under the rules, kung ano yung sinabi nyong gagawin nyo, sasabihin ko, imamatch ko lang yan. Akin uli. Hindi ba unfair yan? Parang sa yan, poker? Paano nalaman ng iPhone. aboitiz na ito pala lagindingan, open for takeover? Kung naman Paano? Kung maintindihan what are we No. in? Okay. Ba't hindi pwedeng bidding yan? Intelligence work yan. Intelligence. Ha? Underground? Meron silang Corporate intelligence. Lahat po ng yung Cebu nagbidding dyan. Yang Clark nagbidding dyan. Yang NAIA nagbidding. Yung sa aboitiz, walang bidding. Unsolicited proposal. Because at one point in time, there was nobody interested. We were the only ones who wanted to put our money where our mouth is. They blaze the trail. Ayan. Kailangan naman Meron naman yun. Ano Meron kang doon, naman, bigyan mo ng, di ba? Hindi kaya nakukonsesya yung Kopya. DOTR? Hindi naman siguro. Hindi naman, because, look, in this world now, privatizations like this are the silver bullet. Yan. Ayan. To improve our gateway facilities. Tsaka hindi lang naman, Bahala kayong dalawa. and we're not talking just of Lagindingan. We're talking also of Panglao. So, Ngayon, Isa pa yan. what's wrong with that? Bicol International. Bicol International. Sapal na sapul yun, pare. Sa sarap nun, puro bagong-bago yan. At saka lalaki ng lupain yan. Yan po lagindingan. Yan yung sa Cagayan de Oro. Ang mga connected dyan, ang mga isa-serve niyan, yung Northern Mindanao region. Misamis, yung dalawang Misamis. Agusan. Lanao, Bukidnon. Bukidnon, Camiguing, Yan. Iligan, Cagayan de Oro. Sama. Ang hirap ng dyan. Ang hirap talaga. Kaya Mag-operate kailangan ng airport, mahirap missionary. missionary ito. Parang Walang kita dyan. talagang Walang kakita-kita lang. dyan. It's a patriotic duty of any conglomerate. Talagang nagmamalasakit lang. Hindi, ang masaklap dito Walang may gusto dyan. Walang may gusto dyan. Okay. parang di ba we should be demanding more from our government officials na hindi namin kayang, kayanin nyo, kailangan, yung patakbuhin nyo ng maayos yan. Nangyayari, may complacency tuloy, hindi, ibigay nyo lang sa private sector because they are the ones who are the best to be able to manage Ganun na nga yan. that type of... That is the culture. Hindi ganun eh. Ang private sector, bagong tayo. Laki ng nito. Laki ng lupa nito. Kikita ko rito. Tapos, pupunta ka doon sa government official. Pwede ba yan? Hindi mo pwede magtayo na sila from the ground up. Yan, mula dito sa... Ganun nga ang gusto natin mangyari. That is the original idea. Kasi nauubos yung pera ng gobyerno. Tayo na tayo. Yan sa Bulacan, gagawin niya yan from the ground. Siya mag-isa. Yung mga kalsada. Ang matindi, halimbawa yung Esitex. Ang nagtayo niyan, yung government, Gloria. Nangutang tayo sa JICA. Itinayo yan. Okay, gastos ng gobyerno. Take over yung Walang gusto private sector. Walang gustong mag-maintain at operate yan. Ganon. Kaya kailangan kami na, kasi sayang naman yan, magiging white elephant yan. Ayan. Okay. Yun ang style na hindi ko gusto. Gagastos muna yung gobyerno. Tapos magte-take over ang private sector. Operate The best. Yan ang the best. Yung sinasabi mo, from scratch, tatayo na private. Green Ano ako? Magpapaloko? field? Oo, magpapaloko ako.
magagastos ako, tapos... Yan ang visionary talaga pag ganun ka. Hindi, tsaka hindi ano yan eh. Kasi ang private sector, hindi naman papautangin yan ng ADB o World Bank. So it has to be government. Ngayon, dito naman ADB and World Bank, bakit naman hindi yung sinama yung operate and manage? Ay. Maintain, Yun operate yung, and maintain yung ano. That is the model. Hindi Since ba- the 1990s ng globalization. Hindi, ako sisisihin ko rito. Privatization, Government. Yung tumanggap nung unsolicited proposal. Dapat yun, meron ka. Hindi pabibid namin yan eh. Oo. Hindi pwedeng... right. Bidding din naman, Hindi, kami muna mag-ooperate niyan eh. Tignan muna namin. Bakit kailangan... Lahat ba ng pumunta sa'yo at humingi ng ganito? Yeah. You have to accept? Hindi ho, this was extraordinary because hindi na namin kaya talaga itong lagindingan na ito. Precisely. Bagong-bago yan pa. Parang it becomes a mindset sa mga government officials natin. Ay, hindi natin kaya yan. Hindi na kaya. Ang hirap niyan, we cannot even get the budget for Tornillo. Ayan. Yan. Ang tagal, ang bagal. Samantalang ang private sector, imbued Yeah, with efficiency. yes. Efficient at, yan. Di ba? Corporate efficiency. Bakit ang Boitis lang pwede ba doon? Yun na nga lang. Siya ho Bakit nagbigay ng ano eh. Ng ano? Hindi naman nagbigay yung iba eh. ng proposal eh. Walang Hindi alam eh. Sana ako nag-announce kayo, naghahanap kami ng... Di, in-announce namin, pinablish nga namin sa yung pinaka Pinablish lowest namin circulation na dyaryo. Pinablish ka namin yan eh. Ganyan kalaki. No, kasi One-fourth dati, ad, ang original idea is to bundle this together eh. Ngayon naghati-hati na. Hindi, tsaka bakit itong lawag? Bidding. Okay? Magandang airport yan at magandang market yan. Oo, ang ganda ng lokasyon. Bakit yung lagindingan? Unsolicited proposal. Yun lang marami nakakaalam dahil pupunta sila doon to pay homage to the president. Tsaka hindi papayag si BBM na babuyin nyo yung lawag. Yun ang sabihin nyo. Yung CDO, wala pong kapower-power yung mga tao dyan. Okay? Okay. Ang airport, pare, sure income yan. Hindi malaki. Pero walang kumbaga, walang bonanza. Walang Pero windfall. 25 years yan. Steady yan. Steady yan. Steady yan, pare. Tsaka wala kang gastos. Nakatayo na yun. Yung lupa, binili na ng gobyerno. Tumatakbo na yan. Diba? Sarap niyan. Kumbaga, hindi mo na kailangan na miro contract. Wala na yan. Wala na. You don't need those kind of... Pogo, hindi na kailangan mag-pogo. Pinabababa nyo ang challenges ng isang privatization ng isang private sector company like a utility. Look, mag-change management kayo. Change management. Magkakaroong employment, kayo. Dami, magkakaroon kayo ng iba pang pampakinis ng mga, di ba? Ng gulong dyan. So, the best talaga private sector. Yan ang sinasabi. Para yung mga tao doon, immediately, imbue sila ng Di lahat na lang, private sector, pati defense. Huwag naman. Total, efficient ang private sector. Lahat, wala na lang government. Hindi ba kung gano'n ang argument natin? Di ba? Wala na lang government. Privatize na natin lahat. Privatize. Ganyan. Galing, okay pala. Private sector pala ang solusyon Key, the critical. Alam mo, critical. sinasabi nila yan para ma-justify yung takeover nila na nanloloko. Ano ba mga tinake-over ng private sector, pare? Power. Ano nasan tayo ngayon sa power kung sinasabing nila na efficient sila at sila ang solusyon? Bakit ang dami natin problema sa power? Sila na nag-take over dyan. At dami naming binalikat na utang ng gobyerno. Yun. Okay. Kami ang nagbabayad niyan. It's a basket of currencies. Hindi po totoo yan. Yan ang number one na kalokohan na claim. Hindi. Binigay sa kanila yung power plants. Ang pagbabayad, sweetheart gobyerno. deal. Ang pagbabayad, government. Yung utang na related do sa power na yon, ipinasa sa government, national government. Sino nagbabayad nun? Tayo. Okay?
So bukod doon sa mahal na kuryente na binabayad natin ngayon, babayad pa tayo ng tax para bayaran yung mga pagkakautang na related doon sa power plant na yon. Ano yung binabayad natin doon sa power plant? Nagiging tubo ng mga private sector. Tapos ang claim nila, kami lang ang solusyon dito, mas efficient. Hindi naman kami kumukuha. By the way, bigyan nyo kami ng income tax holiday. Yan, may mga ganyan. May ganun pa. Hindi naman kami Doble-doble na tama natin dyan sa... na wala nang ang power supply, na tinatamaan yung mga negosyo, yung kung ano man yung available na power supply, ang mahal ng binabayad natin, yung mga iniwang utang ng mga power sa Government may utang yan. binabayaran pa rin natin. Sobrang tama natin yan. Kaya kailangan i-reform. Hindi naman kasi ano yan Ano? We are putting in new technology, talents, etc. Oh, if you're doing that, start from scratch. Huwag nyo na kukunin yung government assets. Total, meron kayong pinagyayabang na capital and technology and all Access of that. to everything. Access to everything. Start from scratch. Kailangan ng bayan yan. Hindi yung existing ginastosan na ng gobyerno, yun ang kukunin nyo. Masyado na kayo. Anong tawag mo doon? Pirata? Parang pirata na yun. Walang pinag-iba yan doon sa mga iniisip natin. Yung balance, ba? Lahat yan sa kargado ng tao, kami. Yeah, meron kami dyan. You know, natural resources, mining, etc. Power, lahat na lang. Lahat na lang itinayo ng service contract, whatever it is, yun. Gusto ko muna, eto at least good news. Congratulate ko ang Philippine Airlines. Uy, bakit? Sila po nagtayo ng bagong transit lounge sa NAIA Terminal 1. At binukas po kahapon. Kasama si GM Eric Ines ng MIAA at saka yung Philippine Airlines President and CEO. Ito talagang piloto to si Stanley Nang. Yes. Okay, nagbukas po sila pang OFW Lounge. Hindi, katabi ng OFW Lounge. Yes. Yung transit lounge. Kasi po, yung mga kababayan natin uuwi dito. Malaki ang mahabang hihintay nila for their connecting flights. Yes. At least meron kayong transit Huwag kayong mag-alala. Yan po mga ganyan, private sector, hindi tinetake over yung facility. Nagtatayo sila. Tinatayo nila, ginagastusan nila. Huwag ko kayong mag-alala, mga kababayan. Pag kayo tiga Northern Mindanao, you will go to El Guindingan Airport na properly managed. Lalagay po, nagtatayo na shower facilities, mga amusement, charging station, yung mga seating, PAL. Mag-ooperate via Yes. Okay, gastos ng PAL. Gusto ko yun. We also have to Chelo. We also have to congratulate. Luna. Hi, Chelo. We have to congratulate also the Department of Science and Technology. We have new scientists, national scientists and young scientists. They just granted these things. Yan. Okay yan. Yan ang mga kailangan natin. Okay, hanggang bukas po. Bukas ay Biyernes. Yes. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Huwag muna kayong aalis. Alis! Wag! Naamoy ko na. Ang bango, sardinas. No? Diyos ko po, sarap. Alam mo, almusal ko kanina, pinangangarap ko. Bangos. Karoon ako ng bangos sardinas. Tsaka itlog, pare. Galing sa Bunuan. Next week daw. Next week. Nakita mo na. Ang ating award-winning broadcast journalist. Yung suot mo na, yung suot. Masikip po, masikip. Ito yung mga... Dennis Antenor Damit Jr. ka mga taga-privatization. Mga maikling Amerikana. Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.